Magandang araw po sa ating lahat. BP Sara Duterte nagsalita na sa isyo sa Bukana Bridge nga di umano'y inaangkin ng administrasyon ngayon, nga sinabi di umano'y nga the one of four legacy project o administrasyon. Ayan mga kababayan, panoorin po natin itong video nga mismo si BP Sara Duterte ang makapagsalita at makapagsabi ng katotohanan kung ano talaga ang punot dulo ng Bukana Bridge. Kasi noon pa yan mga kababayan, ang problema po talaga ng Davao City is ang traffic mga kababayan, no? Noong mayor pa po si BP Sara Duterte ng Davao City at si former president ang naging presidente ng Pilipinas, no? Yan po ay ginawa ng paraan ni former president para magkaroon tayo ng tulay nga tinatawag ngayon Bukana Bridge, no? Kasi mga kababayan, pumunta pa itong Marcos ayon sa kanyang kapatid nga adik sa droga, no, para mag-inspeksyon at nagdala pa ng tangki de gira at maraming kapulisan mga kasundaluhan. Iwan ko kung gira yata ang pinunta niya dito o mag-inspeksyon. Tapos inangkin niya pa mga kababayan itong Bukana Bridge, kahit piso, kahit sintimo ay walang naiambag itong Marcos administrasyon, itong bangag na to nga presidente. Ayon yan sa kapatid niya, adik sa droga, hindi sa ating galingan mga kababayan, no? Ngayon ay sinabi pa niya nga 2023, no? At lumingon siya, no? Sinagot na naman itong ni DPWH Dizon nga sabi niya less than 2023, giniit niya pa rin nga sabi niya ay I'm sorry, no? Less than 2023 kasi may mga processing pa, medyo natagalan. Ay nako mga kababayan, at ito pa, no, ay bilib na bilib pa siya sa China, no, dahil magaling daw. Akala ko ba anti-China itong si Bongbong Marcos, no? So mga kababayan, wala namang problema sa pag-inspeksyon dahil siya nga yung presidente. Subalit mga kababayan, ay sana wag naman angkinin kasi yan po talaga ang pinagkakaguluhan po talaga ng Davao City, ng mga Davaoenyo. Kasi bakit niya inaangkin, no? Build better more. No, bakit niya inaangkin yung proyekto nga hindi sa kanya? Kahit sintimo walang binigay ang national government, ang Pilipinas, para mabuo ang Bukana Bridge na yan. Eto mga kababayan, panoorin po natin ang video mismo si BP Sara Duterte na nagsasabi kung ano ang katotohanan. Panoorin po natin. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge.
So yun po mga kababayan, malinaw po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nagpapasalamat talaga siya kay former president kasi siya po ang gumawa ng paraan at sa China siya nagpapasalamat. Wala pong nabanggit nga Bongbong Marcos doon o national government nga baka may ambag. Yun lang po, maraming salamat.